Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay ang PowerPoint presentation na ginamit ko sa aking pinalapakitang turo or final demonstration teaching. Paalala, ito ay batay lamang sa aking karanasan, nasa sa iyo pa rin kung susundin mo o hindi. Muli, ako si Binibining Menya. Ako ay nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Para sa mga kapwa ko Filipino major, sana makatulong ito sa inyo. Para naman sa mga hindi Filipino major, sana makatulong din ito kahit papaano sa inyo. Katulad ng binanggit ko kanina, ito yung mismong PowerPoint presentation na ginamit ko sa aking demo. Yun nga lang, sa pagbukas ko ngayon sa cellphone, nakita ko na ang dami palang na ibang spacing, ang dami ring na ibang mga font. Kaya mamaya maglalagay na lamang ako ng video na magpapakita ko ano ba yung mismong itsura ng bawat slide. Para sa slide number 1, naglalaman ito ng layunin, gayon din ng disenyo. Tip lang, sa pagpili ng disenyo, dapat yung mapipili nyo ay may kaugnayan doon sa paksa nyo. Halimbawa, yung paksa ko ay ang ginaldo ng mga mago, kaya ang ginawa kong disenyo ay may kaugnayan sa Kapaskuhan. Sabihin natin na ang paksa nyo ay tungkol sa Ibong Adarna. Maaaring ang gamitin yung disenyo ay makukulay na pakpak, magandang ibon. Sabihin naman natin na ang paksa mo ay tungkol sa Noli Me Tangere. Dapat ang disenyo na ilalagay mo ay mga makalumang papel, kulay brown na papel, yung mga scroll. Dapat related yung makukuha mong disenyo doon sa paksa mo. Sa disenyo pa lang, makukuha mo na yung interest nila. Mapapaisip sila na ano kayang dahilan bakit nandun yung medyas? Ano kayang kaugnayan nun sa paksa natin? Balik tayo, layunin. Naisa-isa ang banghay na maikling kwentong tatalakayin, tutuldok. Ito ay under ng cognitive. Sumunod na ipahahayag ang sariling ideya, damdaming reaksyon at karanasan batay sa pangunahing ideya sa kwento. Ito ay under naman ng affective. Ikatlo na kapag tatanghal ng mga gawaing pangkatan sa tulong ng iba't ibang estratehiya sa klase. Ito naman ay under ng psychomotor. Sa mga layunin, pwedeng idikit mo ito sa board o kaya naman ilagay sa PowerPoint. Sa pagkakaalam ko kasi, iba-iba yung senaryo kada school. Sa ibang mga kaklase ko, yung layunin nila, indinikit nila sa blackboard. Pero ako kasi, nasa PowerPoint lang.
Kaya mas mabuti na sa part ng layunin, tanungin mo yung cooperating teacher mo kung ano ba yung nakasanayan na sa school na pagdademohan mo. Kung ikinakabit ba or idinidikit yung mga layunin o ayos lang na nasa PowerPoint lang tapos ipa-flash lang sa TV. Sumunod na part ay balik-aral. Sa balik-aral, pwedeng hindi mo na ilagay sa PowerPoint pero pwede rin namang ilagay mo. Sa karanasan ko, okay na inilagay ko yung balik-aral sa PowerPoint kasi nabawasan yung mga dapat kong kakabisaduhin. Kasi kapag nasa PowerPoint mo na yan, babasahin mo na lang. Makita mo lang yung word na pamagat, kaya mo nang buuin sa isip mo yan. Mahirap kasing mablangko kapag nando ka na sa harap. Kaya hanggat maaari, kung pwede naman, ilagay mo na lang sa PowerPoint para makikita mo, mababasa mo. At ang isa pang good thing din kapag ka nakalagay sa PowerPoint, hindi ka na makakarinig ng ano raw sabi ni ma'am? Ano raw yung gagawin? Ano raw yung tanong? Yung mga tanong na yun, may iiwasan mo na marinig sa mga bata. Kasi kahit na hindi nila marinig yung sasabihin mo, mababasa naman nila sa TV. Kaya para sa akin, mas okay na ilagay mo sa PowerPoint yung balik-aral. Una, para less na yung kakabisaduhin mo. Ikalawa, para hindi ka na rin makarinig ng mga batang nagtatanong kung ano yung sinabi mo. Kasi sigurado yan, yung mga batang nasa likod, magtatanungan yan, sasabihin, ano raw sabi ni ma'am? Ano raw yung tanong? Ano raw yung gagawin? May iwasan mo yun kapag ka nasa PowerPoint yung mga tanong, mga panuto, kasi sila mismo makakabasa. Wala na silang excuse. Ulit sa layunin, tanungin mo muna yung city mo kung dapat ba ididikit sa blackboard o kaya pwede naman na nasa PowerPoint. Sa ikalawang bahagi, balik-aral, para sa akin, dapat yung mga tanong ay nasa PowerPoint na. Para hindi mo makalimutan at males na rin yung ingay na maaaring mabuo sa pagtatanungan ng mga bata. Sumunod, number 3, ito na yung motibasyon. Pero sa akin, hindi na motibasyon ang inilagay ko. Ang inilagay ko na ay yung mismong pangalan ng activity. Hulawit. Panuto, ipasa-pasa ang regalo sa saliw ng awitin sa oras na huminto ang awit. Ang mag-aaral na natapatang may hawak ng regalo ang hula sa pamagat ng awitin. Inilagay ko yung panuto sa PowerPoint kasi iniiwasan ko ulit yung mga bata na nagtatanungan na, ano daw sabi ni ma'am? Paano raw yung gagawin? Kasi kahit na nasa gitna ka na, kahit na malakas na yung boses mo, panigurado may mga batang magtatanong niyan. May magpapaulit niyan. Pero kapag meron ka namang PowerPoint na kasulat doon, hindi mo na kailangang ulitin. Wala nang batang magtatanong kasi pwede naman nilang mabasa. Ulit sa ikatlong bahagi sa motibasyon, para sa akin dapat nakalagay na yon sa PowerPoint. Para sa motibasyon na part, ito yung ginawa ko. Sumunod, kapag kinlik mo ulit yung kulay blue na regalo, lalabas yung sagot. Panghuli, kumukuti-kuti tap. Sa paggawa ng PowerPoint, maganda na naka-hyperlink na. Kasi kapag kinlik mo yung isang image dun sa PowerPoint mo, automatic lalabas na yung sagot. Hindi na ilang click pa. Sumunod, para naman sa puno ng kaalaman, kapag panitikan ng paksa mo, kailangan merong bahagi ng talasalitaan. Kailangan piliin yung mga mahirap na salita tapos bigyan nyo ng kahulugan para kapag narinig nila yon doon sa mismong kwento, alam na nila kung ano yung ibig sabihin. Muli, inilagay ko ulit yung panuto para kahit hindi nila marinig, mababasa naman nila. Ulit para sa unang bahagi, layunin, choice ng city mo kung ilalagay or hindi. Para sa balik-aral, para sa akin, dapat ilagay sa PowerPoint. Ikatlo, motibasyon, dapat ilagay din sa PowerPoint. Tapos, para sa ika-apat, talasalitaan, para sa akin, dapat ilagay din sa PowerPoint.
panuto para malis ulit yung tanungan ng mga estudyante kasi kapag sobrang ingay na yan, mahihirapan ka ng sawayin. Hanggat maaari, hanggat kaya, gumawa ng isang bagay na mas mapapadali yung mga bata na unawain kung ano man yung sinasabi mo. Dito, naka-hyperlink din. So, kapag pinindot mo yung kulay orange, automatic lalabas yung kulay orange. Halimbawa, ang sagot ay napaupo. Ibig sabihin, tama. I-try natin na mali. Ang sagot naman natin ay napahiga. Kapag click natin tong gingerbread house, babalik ulit doon sa mga tanong. Yun yung kagandahan kapag naka-hyperlink. Dapat kapag gumawa ka ng choices, parehas na meron. Kasi paano kapag mali yung nasagot? Kapag tapos na magsagot, pindutin na yung kulay green. Ito yung kagandahan talaga kapag hyperlink. Alam mo na kung paano yung gagawin. Parang laro na lang siya. Madali mo nang ma-navigate yung pinaka-PowerPoint. Sumunod arat na sa bansang Amerika, ito ay nagpapakita lamang ng video na nagpapakilala sa bansang Amerika. Kapag Filipino major ka tapos panitikan yung ide-demo mo, kailangan to. Ang isa sa mga maganda na nagawa ko dito ay yung video, ako mismo yung gumawa. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Sumunod, ito na yung part na kung saan ipinakilala ko na yung pinakapaksa, ang aginaldo ng mga mago. Para naman sa ika-6 na bahagi, ito na yung pagpapakilala kung anong uri ba ng panitikan yung tatalakayin. Maganda na nakalagay dito sa PowerPoint para less na yung kakabisaduhin mo. Kasi kapag nandun ka na sa harap, malaki yung possibility na mablangko ka. Kaya hanggat may option ka naman na ilagay sa PowerPoint, ilagay mo na. Para in case mawala ka lang saglit, once makita mo yung slide, mababalik ka na. Sumunod, may akda. Nakalagay din yung mga mahalagang impormasyon. Kahit hindi naman sobrang haba, kahit yung mga keywords lang, tapos ikaw na yung magdugtong. Kasi ang gana din kapag sobrang daming nakalagay sa PowerPoint. Kahit yung mga bata, malulula sila sa sobrang dami. Hanggat kaya mo, 1 word, 2 words, okay na yon. Ikaw na lang yung magdagdag. Gagamitin mo lang yung PowerPoint para may guide ka. Hindi para basahin mo kung ano yung nakasulat doon. Ginagamit mo lang yung PowerPoint para may batayan ka, may basehan ka kung nasaang part ka na. At in case na mawala ka or mablangko ka, once tumingin ka dun sa slide, alam mo na ulit kung nasaang part ka. Sumunod, aginaldo ng mga mago. Ito na yung pinakaakda. Sumunod, ito na, abstraction. Katulad ng binanggit ko kanina, yung mga panuto hanggat maaari ilagay mo na sa PowerPoint. Para madali na lang, babasahin mo na lang. Sumunod, pagpapalalim. Katulad ng binanggit ko kanina, kapag yung mga panuto, para hindi na dagdag yan sa isipin mo, ilagay mo na lang sa PowerPoint. Babasa mo sa estudyante. Tara na, ilapat na. Ito na yung hinati sa 5 groups. Mga pamantayan. Ito, imbis na kabisaduhin mo, ilagay mo na lang sa PowerPoint kasi masyadong mahaba to para kabisaduhin. Kaya mas okay na nandun na yan sa PowerPoint. Babasahin mo na lang. Tapos yung timer kasi kapag merong group activity, dapat strict ka sa oras. Halimbawa, sinabi mo 5 minutes, hanggang 5 minutes lang, bawal sumobra. Ikaw rin mahirapan kasi mag-overtime ka. Maikling pagsusulit na, kadalasan 1 to 5 lang. Ilagay mo na rin sa PowerPoint para nakikita ng lahat. Kapag kasi bawat tanong sinasabi mo lang, binibigkas mo lang dun sa harap, sigurado may mga bata magpapaulit niyan. Hahaba lang ng hahaba. Kung nasa PowerPoint na, mababasa na ng lahat. Hindi ka na mahihirapan mag-uulit-ulit. Magbigay ka lang ng pataan. Halimbawa, 30 segundo sa bawat tanong. Okay na yun.
Para sa takdang aralin, sa amin kasi, na-require kami na isulat yun sa blackboard. Ang gawin mo na lang, tanungin mo yung city mo kung ano ba mas okay, isulat ba o sa PowerPoint na lang. Pero para sa akin, mas okay pa rin isulat. Kasi bilang teacher, dapat sanay din tayo magsulat sa blackboard. Hindi pwedeng magaling lang tayo sa technology pero pagdating sa pagsusulat o yung traditional na instructional materials, mapakita din natin na mahusay rin tayo pagdating sa ganun. Ito na nagtatapos ang pagbabahagi ko ng aking PowerPoint presentation. Sana ito ay nakatulong sa inyo. Sana nakatulong itong maging gabay para hindi na kayong mahirapan sa pag-iisip, paghahanda sa inyong pinal na pakitang turo o local demonstration teaching. Hanggang dito na lamang, paalam na, maraming salamat. Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.